Maglalabas ng anti-discrimination at red tagging policy ang Commission on Elections para masigurong malinis ang kampanya para sa halalan sa Mayo. Ang detalye sa agenda report ni Josh Malimban. Bawal ang red tagging. Yan ang pinanindigan ni Commission on Elections Chairman George Garcia para sa eleksyon 2025. Napaka-unfair kasi na bigla ka nalang sasabihan na ikaw ay miyembro ng makakaliwang grupong ganito o ikaw ay miyembro ng ganitong grupo o terorista ka o kaya naman ikaw kasi ay may kapansanan ganito o ganyan. So hahamakin ka na lang. Dagdag ni Garcia, maglalabas ng isang guideline ng COMELEC na magbabawal sa kahit na anong forma ng diskriminasyon sa mga tatakbong kandidato. Isa sa pinaka-critical at pinaka-importanting resolutions na ilalabas namin yung resolution against anti-discrimination. Lalo na discrimination sa kababaihan, discrimination sa mga may kapansanan, discrimination dahil miyembro siya ng isang organisasyon o cause-oriented group. Ang tawag natin dyan, tagging. Kamakailan lang, nagkalat ang ilang mga poster sa Cagayan de Oro na inuugnay ang ilang mga kandidato sa party list bilang parte ng CPP-NPA-NDF. Sagot ni Garcia, hindi nararapat ang ganitong paghamak sa panahon ng kampanya. Lalabag sa guidelines ng COMELEC ang sinumang magsasagawa ng labeling. Ito ang pagkaklasipika sa isang grupo o individual na walang sapat na ebidensya. May patama rin siya sa pahayag ng isang government agency na lumalaban daw sa communist insurgency. Pati raw kasi COMELEC, pinararatangang komunista. We would like to express our deepest regret sa kukundi na sa amin dahil lamang sa nilalagay namin yung ganyang bagay na tama namang ginagawa at nilalagay ng COMELEC dahil ito ay sa pagtatama lang ng mga mali na nangyayari in the past. Bukod sa tagging o labeling, malaki ang sakop ng anti-discriminatory guidelines na inihanda ng COMELEC. Bawal din atakihin ang kasarian at kapansanan ng isang kandidato. Bukod pa riyan, kahit daw normal na mamamayan, pwedeng kasuhan. Kung sakasakali supporter lang, hindi po ba naman ang anti-discrimination, hindi naman dahil lang sa kandidato o dahil dun sa... So kahit po sino ay pwede pong siya ang maging respondent o akusado sa isang ganitong klaseng probisyon ng anti-discrimination. Ang sino mang mapatutunayang lumabag sa resolusyong ito ay mahaharap sa hindi bababa sa 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Parte raw ang resolusyong ito para sa preemptive measures ng COMELEC upang masigurong malinis ang kampanya ngayong 2025. Para sa agenda, Josh Malimban, Billionario News Channel.